Tawagin po natin ang last speaker tonight. Tawagin ang last speaker tonight. Pastor Red, please come and give us the Word of God. Amen. Thank you, thank you. Thank you. Bago po ako mag-preach, ay gusto kong makita po yung nasa admin. They are very important people for me. Pakibukas ang pintuan ng langit. Mabagal itong mga ushers natin dito. Kung kayo po yung nandiyan pa ngayon, magsabing malakas na Amen. Oy, hindi kayo kasali. Sila lang. Sorry po, may sumali sa inyo eh. Yung sumali, hindi pa save ha? Okay, kung kayo po yung nandiyan pa sa admin, give me a very loud Amen. Amen. Praise the Lord. Kahit nasa purgatory, sila'y sumisigaw. Amen. Ganyan po ang buhay namin every Sunday. Sunday morning, puno po yun, puno dito. Minsan meron pang nakatayo. To God be the glory. Well, salamat sa Panginoon. Bago po ako mag-preach, nais kong pasalamatan yung mga pastor na naririto, preachers, missionary. Would you stand up, please? Meron po tayo doon. Pakinggan niyo po muna ang sasabihin ko. Mga members, you are so blessed. You have pastors that care for your soul. Kala nyo dinala kayo dito, hindi para kayo pagalitan, kundi para encourage kayo na ang iisang buhay ay mahalagang magamit sa Panginoon. There's only one life. Soon will be past. Ang maiiwan yung nagawa natin sa Panginoon. At maraming salamat mga pastors and missionaries. We are all the product of the ministry. At salamat na ang Amerika during those time that they sent out missionary in the Philippines. That's why we are here. Now, it's our turn. It's our turn. Masaya ang aming fellowship ng mga pastor and missionaries sa aming session. Masaya. Pag may kape. Mas maganda na yung uminom ng kape kaysa pagkapihan. Tama ba yung sinabi ko? Okay. Let's give them a big, big hand. Thank you very much. Thank you, Bishop Please. Kami po yung nag-host ng ganitong conference, hindi para ho magpasikat o anuman, kundi para kami ay maging blessing sa mga nangangailangan. Salamat sa mga members ng Christian Bible Baptist Church. Salamat sa ating kitchen crew. Let's give them a big, big hand. Thank you. Hindi po ito mangyayari kung ako lamang po. We have personnel. We have sa registration, sa accommodation, sa lahat. At salamat sa choir, lahat preparation. Ito po'y pinag-pray, nag-prayer vigil, at lahat pinaghandaan. Sapagkat hindi natin ito kayang gawin kung hindi gagawa ang Diyos. Kaya lahat ng bagay nito ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa divided sessions. Akalain nyo mayroon session para sa choir. Akalain mo yung boses mo magagamit mo sa Panginoon. Ha? Akalain nyo yung mga ushers. Kaya kayong mga asawa ng ushers, huwag kayong magalit pag ang asawa nyo ay mag-involve sa ushering. Saan nyo gusto mag-involve? Sa inuman? Ay doon na yung galing mga yan. See? Kaya yung mga nasa orchestra, yung mga nasa multimedia, yung mga Sunday school teachers. Salamat na meron tayong ganitong conference na natutugunan ang pangangailangan sa ministry. Ay napakahalaga. Kaya salamat sa Panginoon. Open your Bible please, 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Basahin po natin from verse 1 hanggang verse 18.
At least kung hindi po tayo nakapagbasa ng Bible reading natin, ay meron po tayo ngayong 1 chapter. Amen. I'm gonna read verse 1, you read verse 2. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Verse 1, we then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. As ministers of God, in much patience, in affliction, in necessities, in distresses, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in watching, in fasting. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. As unknown and yet well known, as dying and behold, we live, as chastened and not killed. O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged. Now for a recompense in the same, I speak as unto my children, be ye also enlarged. And what concord had Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And ye shall be my son and daughters, saith the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilong Diyos, salamat po sa mga salita nyo na aming binasa, sa awiting aming narinig. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa bawat divided session. Salamat, Panginoon, sa mga teachers at ganito po sa mga preachers. Panginoon, patawad po sa aming kasalanan. Lagi naming tinitingnan, kaya kami naririto, ay kayo po ay isang araw nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tiniis lahat ng bagay ng kahirapan upang kami magkaroon ng katubusan. Salamat po sa salita nyo na nagbigay sa amin ng katiyakan nang kami tumanggap sa inyo bilang sariling tabaligtas. Ang aming kasalanan ay pinatawad at kami ay inilagay nyo sa tamang simbahan. Panginoon, dalangin po namin ang mensaheng ito na maging pagpapala po sa bawat isa. Patawad po sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso sa anumang karumihan. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Panginoon, kayo nakakalam ng aking limitasyon. Wala akong magagawa kung ako hindi niyo gagamitin. Kaya po ako yung nagmamakaawa, empower please, Holy Spirit of God. Kayo ang maglagay ng salita sa aking labi na dapat kong sabihin na magiging pagpapala sa bawat nakikinig sa ikaliligtas ng wala pa po sa inyo at sa ikahahamon ng bawat mananampalataya. Panginoon, meron po kayong more than 500 members dito mula sa iba't ibang simbahan na wala pang involvement sa gawain. Kayo po ang maglagay sa kanilang puso ng tamang decision na maglilingkod po sa inyo. Ganyan po, muli Panginoon, magpadala kayo ng revival mula sa langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Ang isang talata na kumuha ng aking attention mga kapatid, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto.
At alam natin kung anong klaseng simbahan ang Korinto. Pero wag natin kalilimutan na ang Diyos ay napakabait sa ating buhay. Can you imagine, na-save ako 1970. I surrendered my life 1973. And you have your own experience. Yung po ang tinatawag natin born again. Born again is not a religion. Born again is not a sect. It is a personal experience with the Lord Jesus Christ when we receive it into our heart as our personal Savior. At ganun ginawa natin, the Bible declares that our sins were forgiven and we have eternal life and we become a member of the family of God and we made the decision that we follow in water baptism and we were added unto the local Bible-believing, soul-winning, independent, mission-minded King James Bible Baptist Church. Amen. Huwag natin kalilimutan, the first Baptist, the first preacher in the New Testament is a Baptist preacher. John the Baptist. Hindi siya John the Catholic. Hindi siya John the Presbyterian. Hindi siya John the Methodist. Hindi po siya John Ecumenical Movement. Hindi po siya John NIV. Hindi po siya RSV. But he is a John the Baptist that preaches, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." Kaya magpasalamat po tayo. At siya ay binigyan ng authority na save yung 12 disciples. Binaptize ni John the Baptist. Ang Panginoon ang nagtayo ng Baptist Church. Upon this rock, I will build my church. Who is that rock? 1 Corinthians 10:4, that rock is Jesus Christ. Kaya po matatag ang simbahan. Kaya sabi ng Panginoon that even the gates of hell shall not prevail against it. And Jesus himself was baptized by John the Baptist. Jesus walked 60 miles, 96 kilometers, and went to John the Baptist and asked him to baptize him. Ang sabi ni John the Baptist, "Ako ang bautismuhan mo, sapat ikaw na parito sa akin." Ano sabi ng Panginoon? Payagan mo ngayon. Payagan mo ngayon. At siya ay binautismo ni John the Baptist. Kung ang nagbaptay kay Kristo ay Catholic, si Kristo ay Catholic. Kung ang nagbaptay kay Kristo ay Jehovah's Witnesses, siya ay Jehovah's Witnesses. Kung siya nabautismo ng Mormon, si Kristo ay Mormons. Pero it is very clearly recorded in the Bible that he was baptized by John the Baptist. I believe that Jesus is a Baptist. That's why the church that Jesus built is a Baptist church. And God, before he ascended to heaven, he gave the Great Commission. What is that Great Commission? Go and preach the gospel. You cannot spell the gospel without go. Preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. One church, we can trace it back to Jerusalem. Binigyan sila ng Great Commission. They fulfilled the Great Commission and reached the Europe. The Europe reached America, and America reached the world for Jesus Christ. Hanggang narinig natin, praise the Lord, there's only one way of salvation. Jesus said, "I am the way." Hindi niya sinabing, "I am one of the ways," but I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi po si Maria, hindi si Pedro. Kasi kung si Pedro ang daan patungo sa langit, tayo lamang ang makakarating doon kasi kami taga San Pedro. At alam niyo mga kapatid, itong tinayo ni Kristong simbahan, may pangako siya. Even the gates of hell shall not prevail against it. And in Acts chapter 1 verse 8, it was empowered by the Holy Spirit. Ye shall be witnesses unto me, both Jerusalem, Judea, Samaria,
unto the uttermost part of the world. Yung salitang both at the same time. That's why we are sending missionaries. We are trying to reach the world for Jesus Christ. Pero po dito sa talatang ating binasa, ang isang mahalaga dito mag-catch up ng ating attention yung verse 3. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Huwag natin kalilimutan, kahit na mga born again na yan, kahit na puyaan ay mga ligtas na, nakakasiguro ng langit, makasalanan pa rin ang simbahan. Are you listening? Kaya, kaya ang dapat ang makitang ugali sa atin ay yung bunga ng gawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya this is the church at Corinth. Kaya alam niyo mga kapatid, dito ay makikita po natin na ipinapakita ni Apostol Pablo na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos ay tayo'y kasama na kamanggagawa ng ating Panginoon. Hindi lamang po pastor, hindi lamang po preacher, hindi lamang mga full-time, kundi lahat ng mga members. Now, if you are a member of the local church at hindi ka nagsusulwining, nagkakasala ka sa church. Kaya mayroon tayong church covenant. Ibig sabihin, dito tayo nagkakasundo. Kaya tayo ang tutupad ng dakilang tagubilin ng Diyos. Tandaan po natin, dito ipinakita ni Apostol Pablo kung gaano niya kamahal ang ministry. Mahal na mahal ni Pablo ang ministry. At ito po ang dapat na maging buhay ng bawat isa sa atin. Mahalin natin ang gawain ng Panginoon. How are we going to love the ministry? The first message is fervency. Amen? Paglilingkod sa Diyos na mayroong fervency and focus. Now, ating pag-uusapan is about loving the ministry. How to love the ministry? Paano natin mamahalin ang ministry? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Hindi sinabi dyan na, if you are educated, keep my commandments. No. Hindi ganon. If you are a religious man, keep my commandments. No. Sabi na, if you love me, kung ako'y mahal mo, ay iyong susundin ang aking mga utos. Tingnan niyo mga kapatid, hindi po natin pwedeng tanggihan. Ito po yung personal na tanong ko po sa bawat isa. Ito ang katanungan para sa bawat isa. Sa buhay mo, ano ang naging tulong ng ministry? Anong naging tulong ng ministry sa buhay mo? Just imagine life without a ministry. Life without a ministry. Kaya nga isipin mo, Kristiyano ka. Dapat isipin mo na tayo ay kasamang kamanggagawa ng ating Panginoon. Kaya ibinigay niya yung responsibility sa church. Ito si Apostle Paul ay sobrang mahal na mahal niya ang kanyang ministry. In fact, ang motto ni Paul ay sa kanyang buhay is to live and die for the ministry. To live and die to ministry. Alam niyo yung mga Hapon, doon sa Guam, dan yung lugar na nilusob ng Amerikano yung mga Japanese. Andun nakalagay yung history. Tapos outnumber yung Japanese. Nung bumaba na sa dagat yung mga Amerikano, alam nila sigurong outnumber sila. Pero lumaban yung Hapon. Ang sabi nila, Bansay! Ano ibig sabihin ng bansay? Do or die.
Bakit? Nakipaglaban sila. Ayaw nilang mamatay, hindi nakipaglaban. Alam niyo, kapatid, dapat yan ang motto sa Kristiyano. Do or die, serve God! Matutunan natin kung ang lahat ng kung ang bawat lalaki sa bawat simbahan ay magkakaroon ng backbone. Do or die, serve God. Lead your family to serve the Lord. Just like Apostle Paul said, for me to live is Christ, and to die is gain. Oh, what a great conviction. Mabuhay at mamatay ay para sa ministry. Alam niyo ba, napakagandang isipin, dahil sa ministry, naligtas tayo. Hello? Dahil sa ministry, tayo naligtas. Ang ministry ay pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay yung ministry of reconciliation, na ang pinakang trabaho natin, dalhin ang mga tao sa Panginoon, makilala ang Panginoon para sila ay maligtas. Why? Because that is the main objective why Jesus came. For the Son of Man come to seek and to save that which was lost. That's the main objective. And that is the great part of the Great Commission. You cannot baptize anybody unless they got saved. Because baptism cannot save us. Only what Christ done on the cross of Calvary. Nung pinronounce ng Panginoon ay consumato is tapos na. Tinapos niya na. Binayaran niya na ang ating kasalanan. Jesus paid it all. Yan ang ating ipinangangaral sa mga tao na ang kasalanan ay binayaran ng Panginoon. Siya na ang nagbayad. Kaya siya ay umakyat sa langit. Nandun siya, for there's one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon, ginamit niya ang ministry para tayo ay maligtas. Gaano kadami sa atin ang mga na-save because of the ministry? Gaano kadaming kaluluwa ang inabot because of the ministry? Gaano kadaming misyon ang nasimulan because of the ministry? Gaano karaming local church o local churches ang naitayo because of the ministry? Gaano karaming preachers ang na-trained because of the ministry? Gaano karaming matitibay na pamilya dahil sa ministry? Dahil sa ministry ay malaking blessing. Therefore, it is our right to love the ministry. Mahalin mo ang ministry. Huwag mo sabihin, mahal mo ang ministry, pero wala ka pag Sunday school. Huwag mo sabihin, mahal mo ang ministry, pero Sunday morning Christian ka lang. Huwag mo sabihin, mahal mo ang ministry, pero wala ka sa prayer meeting. Huwag mo sabihin, mahal mo ang ministry, but you question the inspiration of the Word of God. I've been 52 years in the ministry, never questioned the King James Bible, never questioned the inspiration of the King James Bible, never questioned the preservation of the Word of God. My duty is to preach the Word, preach the Word, preach the whole counsel of God. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, tatlong bagay na hindi natin dapat payagan sa ating sarili, mga kapatid, o sa ibang tao, na magkaroon ng kapintasan ang ministry. Una, we should not allow anyone to belittle the ministry. Huwag natin payagan. Maliitin ang ministry. Napakalaki ng bahagi natin bilang mananampalataya kung mayroong nagmamaliit sa ministry. Hindi ho dapat. Dapat ang tao'y magpasalamat na mayroon tayong ministry. Huwag natin payagan na ikaw ang magiging dahilan na maliitin ang ministry. Kalahin mo yan? Tagal mo nang naligtas hanggang nainigarilyo ka pa.
Huwag mong sabihin na inigarilya. Sabi mo, I'm on fire for the Lord. No. Huwag nating maliitin ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Let them appreciate the ministry. Let them appreciate the ministry. Let them realize how important the ministry na sa magitan ng buhay mo at ng iyong pagpapahalaga dito ay kailangan yan para ang mga tao'y hindi po nagmamaliit sa ating ministry. Sabi, sisimba ka? Bakit nakatsinilas ka lang? Linggo-linggo naka-t-shirt ka lang? Wala ka pang dalang Bible? Alam niyo mo, Oded, ang simbahan, pahalagahan natin. Meron damit pang simba. Meron damit pang trabaho. Alam niyo, mas maraming disinting nasa kabaong kaysa na simbahan. Wala kang nakakitang nasa kabaong na naka-t-shirt pang basketball. Disinting nasa kabaong. Pero sisimba ka, basta lang suot mo. Where are you going? I'm going to the house of God. Ay kung puta kayo Malacanang, yung suot mo, paglinggo, yan ba susuotin mo? Magpapasadya ka pa siguro. Hello? Sabi ng Bible, do all things decently and in order. So we should not allow anyone to belittle the ministry. We should not allow anyone to blame the ministry. Kaya sasabihin sa'yo, kung sasabihin sa'yo, ay, ikaw na kasira sa ministry. Dapat blessing tayo. Amen? We should not allow anyone to burden the ministry. Huwag ka dapat pampabigat. Miyembro ka ng simbahan, hindi ka dapat pampabigat. Dapat pampagaan ka sa ministry. Dapat kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na inaanyayahan na magsimba. Kusang loob ka nang sisimba. Amen? Kalahin mo, tagal-tagal ng miyembro, nagpapaimbita ka pa. Brad, simba ka sa linggo. Tingnan ko po kung may panahon. Wow! Ang panahon hindi nagbabago, ikaw yung nagbabago. Paglingkuran natin ang Panginoon, mga kapatid, hindi tayo dapat maging dahilan para mapintasan ang ministry. Akala ko, Brad, miyembro ka dyan sa CBBC. Bakit lasing ka? Pa-English ka pa? Ha? Bakit? Akala, tinawag ka pa ng isang bay, sis, di ba sister ka dyan sa CBBC? Opo. Ba't ganyan ang suot mo? Alam pa nung nagsabi, siguro kaya ka naka-short, tama yung nasa Bible. For all have sinned and come short. Ha? Huwag natin payagan, mga kapatid. Let them realize kung gaano kalaking blessing ang ministry sa pamilya natin. Kaya kung tatay ka, dapat magpasya ka. As for me and my house will serve the Lord. Pastor, hindi namin pwedeng iwanan yung bahay namin. Kailangan mayroong maiwan. Listen to this. Ang Diyos hindi magbibigay ng blessing sa sino man na para maging hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Let them realize kung gaano ka-helpful ang ministry sa buhay natin. And let them realize the benefit that a Christian can have through the ministry. Mayroong blessing, mga kapatid. Itong church sa Corinto ay ito'y problematic church. Ang laki ng problema nito. Mga karnal ito. Malaking manifestation ng kanilang problema
ay yung naging lakad at takbo ng kanilang ministry. Laking problema, instead na magtulungan, nagkakanya-kanya. O sa simbahan, walang dapat grupo-grupo. Wala ditong barka-barkada. Walang gang dito. Hindi dito tinitingnan ko anong tinapos yun. Hindi dito tinitingnan ko anong kayaman ka. Lahat tayo pag nasa loob ng simbahan ay dapat tayo ay mga kapatid na nagtutulungan. Wala ditong favoritism. Sapagkat mayaman ka dito ka sa unahan, ang upuan mo may foam. Wala yan. Hindi pwede yan. Kakarnalan yan. Ha? Imbes na sila ay magpalakasan, nagpapagalingan. Mas magaling kaming South 1 kaysa North 1. Pambihira. Hindi pwede yun. Dapat magtulungan, hindi pagalingan. Sa ministry, hindi pagalingan. Sa ministry, hindi pataasan. Sa ministry, ang pinag-uusapan dyan ay we need a tender heart and a humble heart. Yan ang kailangan po natin, mga kapatid. Ito'y mga taong karnal. Dahilan, because of that, ang nagsasuffer ay yung ministry. We need to love the ministry. Dapat mahalin natin ang ministry. Lahat tayo ay kabahagi sa ministry. Kung ikaw ay miyembro ng simbahan, kabahagi ka. Pero saan ka kabahagi? Para makita natin, mahal natin ang ministry, number 1, investment is important. We should invest. We should be willing to invest to the ministry or for the ministry. Kailangan meron tayong investment. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi ang ipunin natin ay kayamanan sa langit. Hindi po namang ibig sabihin ay bawal ang mag-ipon ng pera sa bangko. Hindi po ganun. For the future. Hindi po ganun. Huwag nating kalilimutan. Tagalangit tayo. Amen? Pansamantala lang tayo dito sa lupa. Tayo ay heavenly citizen. Ako, 3 citizenship ko eh. Filipino citizen, heavenly citizen, senior citizen. Pero ang nakakalungkot, tagalangit ka, dito ka nag-iipon sa lupa. Dapat kung tagalangit ka, doon ka mag-iipon. At yun ang utos ng Panginoon. Ang pinakamaganda, mag-invest sa gawain sa ministry. Kaya anumang halaga ang ating binibitawan, inilalagay natin sa ministry, yan ang pag-iipon sa langit. At magandang mag-ipon sa langit. Walang magnanakaw dun. Hindi makakapasok ang magnanakaw. Walang maghahak sa'yo. Hindi ka dun mahahak. See? Walang hackers dun. Kaya kinakailangan dun tayo mag-ipon. Tandaan natin mga kapatid, paano ba tayo makakaipon ng kayaman sa langit? By investing in the ministry. Ito pag-usapan muna natin, faithful ka ba sa tithing mo? Ayun ang number 1 eh. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ng Bible, bring ye all that tithes into the storehouse. Ang storehouse, yan yung church, kung saan ka miyembro. See? And if I will not open you the windows of heaven, sabi, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Opo. Saan ka namin ninanakawan? Sa tithes, saka sa offering. Bring ye all the tithes into the storehouse. If I will not you open the windows of heaven and pour you out the blessings. Bubuksan yung mga bintana sa langit. Dalhin mo yung ikapo at saka iyong handog. Pag tithes lang binigay mo, bubuksan lang yung bintana sa langit. Hindi ba ibubuhos?
Bakit? Binuksan. Oy, asan yung handog? Kulang pa. Bakit pagka ganyan ang preaching? Ang lulungkot nyo. Whew! Nasa introduction pa lang tayo ng giving eh. Basic pa lang yun. Yung tithes, hindi pa yung giving. Yun ay para sa Kanya. And every amount you receive, there's a portion that belongs to God. Yan ay sa Panginoon. Yung 10% of your income. Ay, paano, Pastor, kung wala naman na akong income? Eh, napakadali. 10% of nothing equals how many? Hindi nothing. Pero nagtataka ako, wala kang income, tapos buhay ka? Kakaawa ka naman, hindi ka talaga pagkapalain ng Panginoon. Dalhin nyo ang ikaw po. Yun ay mayaman, pulubi. Ang tawag doon, equal giving. Equal giving. Kaya kinakailangan, maging faithful tayo doon. Yung offering, yung love offering, yung pag-ibig mo sa Panginoon, sa gawain. How much do you love God? Ako, nagsimula ako. Tithes, tapos love offering. Gaano ko kamahal ang Panginoon? At least, tutularan ko muna yung tithes. 10%. So, I have 20%. May faith promise pa. Another 30%. That's why I give my faith promise, my tithes, my love offering. O, sabi ko na, nasaan ang mga sigaw-sigaw nyo? Investment. Huwag natin kalilimutan. Pag sinabing investment, meron niyang in return. Sabi ni John Rockefeller, sabi niya, I give one shovel to the Lord, and He give me also one shovel. But God's shovel is bigger than mine. Nagbigay ako ng isang pala, ang Diyos nagbibigay din ng isang pala, pero mas malaki ang pala ng Diyos. Amen? Akala mo sabi ni John Rockefeller, the first dollar I earn, I give it to the ministry. Siya ang malaking donation ng Harvard University. Na ang purpose ng Harvard University for Christian school. Pero ano na ngayon? Pinaalis na nga ni mga Chinese. See? Na-infiltrate. Oh. Kaya, mga kapatid, yung magbigay sa gawain ng Panginoon, hindi mo dapat panghinayangan. Investment. Investing in the ministry. Ang bawat pera na ating binibigay sa gawain ng Panginoon ay karagdagan ng ipon mo sa langit. Are you listening? Ito yung sabi ng Bible sa Philippians chapter 4, verse 10 and 11. Verse 10 and 11. Ano sabi ng Biblia? But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein we were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Si Apostle Paul ay sinasabi niya, mga kapatid, ang kanyang sinasabi, mga kapatid, ay lahat ng kanyang pangangailangan dahil natutugunan, dahil natutunan niya na masiyahan po siya kung anuman ang kanyang kalalagyan. Ganyan dapat ang buhay ng bawat lingkod ng Diyos. Pwede tayong sagana, pwedeng salat. Pwedeng wala, pwedeng meron. Amen? We did not get into the ministry that our goal is to be rich. But we get into the ministry, the main purpose is to be right with God. Pag tamang tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay sisiguraduhin ko sa inyo na maganda ang buhay natin. At sinabi ko sa mga pastor, what I experienced when I surrender my life. Pag ikaw ay ayaw mag-sacrifice, kailanman ang buhay mo hindi maging tama sa Diyos. Oh,
Binata ako nagpastor, Tagkawayan, Quezon. Ang support ko 5 piso, 1 linggo. Bigay ko yung piso para sa offering na iwan sa akin, 4 na piso. For 1 week, I have 4 pesos. But I did not complain. The Lord supplied the need. Amen? Ang mahalaga, mayroon tayong kasiyahan na naglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, mayroong kasiyahan ang anumang sitwasyon. Huwag natin gawin na ang pera lang ang nagpapasaya sa buhay natin. Ang dapat magpasaya sa atin ay ang kalooban ng Diyos ang nagagawa natin sa buhay. Amen! Yun ang pinakang mahalaga na dapat ay makamtan natin ng kasiyahan. Kasiyahan na ibinibigay ng Diyos sapagkat tayo naglilingkod sa Kanya. Amen! Kaya tama po yan. Ang sabi ni, kailangan natin yun ay training. Kaya nga mahalaga yun sa mga Bible student na sila ay natitrain. Sa mga tatay, you train your own kids. Sabi ng Bible, train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Don't spoil your children. Train them. Let them know that you are a father given to them to train them and to secure them and to take them to the house of God. Amen. Dapat ganun po ang lahat ng mga tatay. Amen? Dapat ay alam natin kung anong training mayroon po tayo. Napaganda na malaman natin na si Apostol Pablo, look at the life of Apostle Paul. Bakit ang buhay niya, lahat ay naranasan niyang kahirapan, pagtitiis, persecution, even mga bato ng mga critics sa kanya. Kahit nakasama niya na sa gawain, iniwanan siya. Pero hindi siya nag-surrender. Siya nagpatuloy. Kaya sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live in the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ano sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 12? Ang sabi niya, I know both how to be abased and I know how to be abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now, ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me. Ibig sabihin, walang nag-support as concerning giving and receiving, but ye only. For even Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Not because I desired a gift, but I desired fruit that may abound to your account. Look at that word, account. Ang sabi ni Paul ay bawat isa tayo, sabi, hindi ako nagtuturo na kayo magbigay because that's the desire of my heart. No. Kundi bawat isa sa atin ay mayroong account. Kaya nga sabi dito magsusuli tayo every single thing, whether it be good or bad or evil. Bawat isa sa atin. Kaya dapat mayroon tayong account. Ano mang ibinibigay mo, naka-record yan doon. Dapat mayroong account. Bigay tayo ng account number. Malakay 310. Pare-parehas ang ating account number. Tingnan mo, faithful ka ba doon? Huwag kang tumungo, hindi pa tayo mananalangin. Bawat isa sa atin may account. Dapat dadagdagan mo yan, pagharap sa Panginoon, we will give account. Ang pinakamagandang marinig, hindi ko na kailangan yung crown. Ang gusto ko lang marinig sa Panginoon, thou good and faithful servant. That's more than the crown. Investing in the ministry. Mga kapatid, it is our opportunity na tayo magbigay sa gawain ng Panginoon and be a part of the ministry.
Sinabi ko noon, ako'y bata-bata pa, sabi ko sa mga members, if you don't have a part in the ministry, depart from the ministry. Pamparami ka lang. Pampasikip ka lang sa upuan. Pero wala namang pakinabang ang Diyos sa iyo. Kawawa naman, ano? Binubuhay, pinapatulog ka ng Panginoon. Ginigising ka pa. Hanggang ngayon, buhay ka. Pinapakinabangan mo sobra ang Diyos. Pero ang Diyos walang pakinabang sa iyo. Di ba nakakaawa ka? Ha? Sana i-invest natin ang buhay natin sa Panginoon. Sana i-invest natin ang buhay natin sa Panginoon. Sana i-invest natin ang panahon natin sa Panginoon. Dapat maging committed ka. Yung linggo, wag mo nang kunin yun. Hindi yun. Kung Sunday morning ka, pangpasya ka, para pati Sunday evening. Hindi yan sa atin, sa Panginoon yan. Sunday is for the Lord. Alam nyo, talo tayo ng Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist, Sabado yan. Kaya nga Seventh-day. Pag Friday afternoon, pag lubog ng araw, kahit magbayad ka ng utang mo, hindi nila kukunin. Sarado ang kanilang mga business. Pag lubog ng araw ng Friday, Friday pa lang yan, sarado na. Conviction yun nila. Ay, mga Baptist, pambira. Ay, si Brother Jawo may business. Pagka nagtrabaho yung kanyang tauhan ng linggo, tanggal. Ang iba, pambihira, bukas pati linggo. Sayang daw. Panghihinayangan mo, naibigay mo ang panahon sa Diyos. Tingnan niyo mga will, be practical. Inilabas tayo ng Diyos sa bahay bata ng ating nanay. Wala tayong dala. Paglabas natin, sigaw, wah! 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 Oh, sa Cebu, ano ang wa? Wala. Wala kang dala kahit na ano. Kaya lahat ng lingwahe ng bagong panganak ay Cebuano. Wah! Wah! Wala. Pero tingnan mo ngayon, may bahay ka na. May sasakyan ka pa. Akalain mo yung sobrang pagpapala, tapos ninanakawan mo pa ang Diyos. Wow! Kaya mo gawin yun sa Diyos mo? Na nagligtas ng kaluluwa mo? Invest natin ang panahon sa Panginoon. Invest natin ang buhay natin sa Panginoon. Present your body a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Kung mayroong reasonable, mayroong unreasonable. Kayo wala kang ginagawa, unreasonable. Kumakanta-kanta ka pa dyan sa upuan mo, I shall not be moved. Mga kapatid, invest natin ang ating buhay, ang panahon sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, wala tayong bibitiwan na halaga o panahon na mawawala ng kabuluhan sa Diyos. Amen! Kung mayroong pinakang worthy na investment, ay yung investment natin sa ministry. Maraming nag-i-invest sa bangko, maraming nag-i-invest sa business, pero the greatest investment is in the Lord's Word. Do you love God? Do you love Jesus? Do you love the ministry? What is your investment in the ministry? Number 2, tatlo lang ito. Hindi ito 7. Tatlo lang. I said, investment is important. Number 2, involvement is important. Pag pinag-uusapan ng ministry, sumama ka. Hindi yung, tayo ay may outing sa Thursday. Yay! Tayo ay may soul winning sa Wednesday. Ay?
Tayo ay may basketball sa Lunes! Sali kami! Yeah! Tayo may soul winning sa Lunes. Ay? Nakakalungkot naman yan. Alam niyo, pag pinag-usapan natin ay tungkol sa Diyos sa ministry, walang exemption. Walang exemption, mga kapatid. Lahat ng Kristiyano ay dapat mag-involve sa gawain ng Panginoon. May gawain ang Panginoon para pwede sa bata, pwede sa mga single adults, pwede sa mga seniors, lahat pwede sa matanda, pwede sa bata, may mga gawain, pwede sa mga mayaman, kahit sa mahihirap, pwede. Walang pinipili ang gawain ng Panginoon. Hindi sapagkat mayaman ka, tagamando ka lang. At sasabihin mo pa, ay, ang simbahan na yan, kaya existing gawa ko. Wow! Purihin nawa ang pangalan mo. Eh, marami mga simbahan ngayon, run by the rich people. No, it must be run by the leadership of the pastor. Walang masamang yumaman. Wala. Pero wag mong sakyan ang kayamanan mo para lumayo ka sa Diyos. At wag mong gamitin yung kayamanan mo para kontrolin ng pastor. Talian mo sa ilong. Mahirapan ka sa akin magtali. Flat nose ako eh. Lahat sa akin flat. Flat head, flat footed, flat nose. Bakit patawa-tawa kayo? Pare-pares lang naman tayo. Ha? Dapat ma-involve tayo. Ma-challenge tayo na mag-involve sa ministry. Tandaan natin, hindi ka binigyan ng Diyos ng boses para sumali ka sa contest. Kaya kung sumali sa contest, pasikatan yun eh. Kaya nung kumanta sa simbahan, how great thou art. Kung sinalaksak mo yung how great thou art. Yung pala grounded na. Ha? Hindi ka binigyan ng Diyos ng boses para isama mo sa contest. Isali mo sa choir. Kumanta ka sa Panginoon. Ha? Mga kapatid, dapat makita natin kung saan tayo pwede mag-involve. Binigyan ka ng boses, pinatalino ka ng Diyos para hindi ikaw ay magpasikat sa mundo. Binigyan ka ng talent ng Panginoon, magamit sa gawain niya. Magaling ka magpiano. Ang ibang mga Kristyano, ang piano, ang lapad. Madyungan pala yun. Nagpa-piano. Kaya mo yun, alam na alam ko anong kulay yun. Wow! Grabe! Pero ni isang verse walang alam. Alain mo yan? Tayo mga pastor, saan pa natin dadalhin ang ating mga anak kung hindi sa gawain? Eh si Preacher Meljon, nag-exam yan sa UP, nakapasa yan eh. Pero salamat sa Panginoon, youth camp, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Nakapasa yan, nagmana sa nanay niya eh. Di lalo ako sa tatay. Okay. Baka madali tayo. Ha? Kaya pag binigyan ka ng boses, gamitin mo sa Panginoon. Binigyan ka ng talino, hindi mapagpasikat. Binigyan ka ng talino ng Panginoon. Magkaroon ka ng bahagi sa gawain. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos sa Christian Bible Baptist Church. Ako walang alam talaga sa computer, saan, wala. Pero binigay sa aking staff. Ang gagaling. Magaling sa multimedia. Magaling, pambihira. Yung mga electrical na yan, wala ko alam dyan. Electrical lang alam ko noon. Tatawa tayo, pero parang magkakasama tayo noon.
Baka hanggang ngayon, ikaw bumabanat ka pa rin eh. Naglo-Lord Supper kayo, ang gamit nyo, tandua eh. Ha? Pambihira. Dapat mag-involve tayo mga kapatid. Ang pinakamaganda, gumawa ka ng paraan kung saan ang tunay na Kristiyano, hindi ka na itutulak para sumali sa choir. Maghanap ka ng lugar kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Huwag kang sumali sa hindi ka naman pwede. Kaya naunawaan ko yun eh. Kung si Brother Joseph sasali sa choir, patay. Kaya alam niya, hindi siya pwede. Kung saan tayo pwede, huwag mong ipilit yung boses mo sa choir. Habang, napakaganda ng choir, pagkatapos sisirain mo lang. Yung boses mo mismo, choir na. Hanapin natin kung saan tayo pwedeng lugar sa ministry. Amen? Unti-unti lang. Hanapin mo. Ang growth, salvation is instant. Once you are saved forever. But growth is gradual. Gradual yan. Unti-unti. Ang iba pang pira kasi save lang. Pastor, sali ako sa choir. Hinay-hinay lang dong. Dahan-dahan lang. Hindi mo pa nga alam kung anong mga kanta namin eh. Parang babanatan mo lang, how great thou art. Sanay ka sa rock and roll eh. No, mag-observe ka muna. Observe. Huwag kang bigla-bigla. Dapat hinay-hinay, little by little. Mag-involve ka. Sama ka muna sa soul winning. Alam mo ginawa sa akin ni Pastor Porto noon? Sama niya ako soul winning. Hindi pa ako marunong soul winning. May dala na akong Bible. Magdudurnakin kami. Tapos, pinakikita niya sa akin paano siya mag-witness. Bubukas. Tapos mag-witness siya. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, ito si Brother Ed. Bago lang siya tumanggap sa Panginoon. Brother Ed, sabihin mo nga sa kanya, paano mo tinanggap ang Panginoon? Wala na, hindi ka na makatanggi, nandun ka na eh. Yan pala, part na ng training. Alam ka naman sabi, nahihiya ako. Siyempre, lalaksan mo na ang loob mo. Kaya, dapat sama ka. Di ba? Pag bisita ka, pag pinakain ka, kaunti ka lang kumain, di ba? Hindi naman ka talaga hindi mo naman talaga inilalabas yung katakawan ka agad eh. Pero pag sanay na kayo magkasama, kulang at kulang pa rin. Ganun yun. Unti-unti lang. Nakita mo, ibibigay siya ng Panginoon. Wow, saan kaya ako pwedeng sumali dito? Doon ako sa orkestra. Gitarista ako sa amin. Sa Born Again. Electric guitar pa. Ting, 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 ting. Bira. Pahinay-hinay lang. Hindi tandaan natin, kinakailangan, unti-unti ka. Punta ka ng Sunday school. Maging faithful ka muna. Pagkatapos, i-disciple ka niya. Kaya may discipleship. Mahalaga ang discipleship. Hindi ako nagpapasali sa choir pag hindi nakapagtapos ng discipleship. Kasi pag natapos mo yung discipleship, marunong ka nang bumasa ng Bible, marunong ka nang mag-tithes, marunong ka nang kumanta. Huwag yung pabigla-bigla. Kahit nagaling sa ibang Baptist church, iba ang kanta. Tayo sa sumbok. Kailangan ay involvement. I said, to show that you love God, very important, your investment. Number 2 is your involvement. Number 3, improvement. Habang tumatagal tayo sa ministry, dapat mag-improve naman tayo. Ang tagal, 20 years ka na sa church nyo, wala man lang ka-improve. Sabi ng isa, Pastor, itong Bible ko, 10 years na to, pero tingnan nyo, mukhang bago pa. Paano nga hindi ginagamit?
Ang linis-linis pa. Ang hirap buklatin kaya pag binubuklat. Saan ba yung habakot na yan? Alam ko na, sa buti yan. Ha? Sabi, bago pa yan, 10 taon na yan. Ang linis-linis ng Bible. Alam mo, pag ang Bible mo yung malinis, marumi ang puso mo. Siyempre, pagka nakikinig ka, di ba? Pag binasa yung verse, yung sinisirkulan mo yan, o nililinyahan, di ba? Kaya marumi ang Bible mo. Pag marumi ang Bible mo, malinis ang puso mo. Huwag mong hiramin yung katabi mong Bible, guguri-gurihan mo. Dalawa na marumi, puso mo at Bible mo. Tama na yung isa. Okay? So, improvement. Dapat mag-improve. Alam nyo, yung choir namin, hindi naman ganyan yan eh. Pero praise the Lord, na-i-improve. Yung yung orchestra, ilan lang sila nagsimula. Oh, kita mo ngayon, oh. Nag-i-improve. Dapat mag-improve tayo. Una mong attend, naka-t-shirt ka. Sumunod natin pa, naka-necktie. Kita mong taong yun, oh. Akala mo kung sino, panektay-nektay na rin. Mambira. Ay kami, kahit mag-swimming, naka-necktie. Para pag malunod, madaling hilahin. Dapat nag-i-improve tayo, mga kapatid. Amen? Kung lagi kang late, dapat hindi ka na late. See? Dahil mahal natin ang ministry, we want to invest. Dahil sa mahal natin ang ministry, we want to be involved. And because we love the ministry, we want to improve. Tingnan niyo mga kapatid, nung una, saan kami nagsimula? Nagsimula kami, unang pinagtipunan namin, apartment. Third door apartment, dyan. Dito sa may Landayan. Tapos binigyan kami ng Panginoon, haunted house. Walang mag-arkila. 300 lang. Walang nakatira doon kasi marami daw evil spirit. Kaya kung maghahanap kayo ng bahay na mura, haunted house. Maraming evil spirit. Tapos sabi ng Chinese sa akin, Pastor, wala ba kayo nakikitang evil spirit dyan? Ang dami dyan, Pastor. Sabi ko, wala. Ikaw pa lang nakikita ko. Wala naman talaga. After 3 years and a half, lipat kami sa dating nightclub. Madame Moshel nightclub. Yung bar, ginawa kong baptistry. Jesus turned water to wine, I turned wine to water. After 3.5 years, lipat kami dito sa old building na yan. Wala yan dingding. Bubong lang. Pag umuulan, yung mga members na ipon sa gitna, may mga payong. See? Tapos, unti-unti namin, linggo-linggo, na didingdingan. Nung matapos namin madingdingan, skip na kami. Binigay naman yung kabila. Nagkaroon kami ng second floor. Puno yun. Diyan nag-preach si Jack Hiles. Mga great preachers. Pagkatapos ibinigay ito ng Panginoon. Sabi yan. Tapos, dito ho, sa subdivision, 8 bahay na lang ang hindi sa church. Improvement. Hindi ako nagmamalaki. Gawain ng Diyos. Hindi akin yan. Meron mga miyembro nagsabi na, ang lahat daw ng tituloy nasa pangalan ko. Anin ko yan. Ni pambayad ng buwis, wala ko. Paano ko yan? My goodness. Hindi ako pumasok sa ministry para ang kining ko yan. Kung gusto mo, pag namatay ako, iyon na. Bahala ka na. O pag nag-rapture, bahala ka na, iyon na to. Oh, pati yung sasakyan, lahat, iyon na yan. Oh. Ay, bigyan sabihin, Pastor, iwan ako. Hindi ko alam sa iyo, basta iyon na yan. Ha? Kaya tingnan nyo, dapat mahalin natin ang ministry. Ay, we want to improve. Di ba? Alam niyo ang Kristiyano, pag tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos, pati yung kanyang outward manifestation, nababago. Akala yung dati kang lasinggero, tapos nawala. Oh, tapos pagkatapos ikaw ay nawala yung sigarilyo, nawala yung alak. Ay kadaming tipid. Oh, dati-dati pagka piyesta sa inyo, magkano ginagastos mo? Ang mga pinapakain mo, wala naman trabaho. Pinakain mo na, sasabihin, hindi naman masarap handa dyan.
Handa yun sa ribulto. O, ay ngayon, anak ka na ng Diyos. Kuripot ka pa. Mag-improve ka naman. Amen? Yung oras mo, nag-i-improve ka ba? Anong oras ang Sunday School? 8:30. Anong oras ka nadating? Yung pagiging antukin mo, nag-i-improve? Oo, pastor. O, nag-i-improve ang pagiging antukin ko. Tulog na ako. Ha? Yung giving mo, nag-i-improve ba? Kaya nga tayo may record. Kami may record. Lahat ng offering. Kaya walang pwedeng magyabang dito. Ako ang pinakamalaking magbigay dyan. Tingnan natin ang record. May record yan. Ibinibigay namin every year. Binabalik namin sa kanila. Pagka malinis ang record, walang binigayan. Akalain mo yan? Walang bero. Isang taon, ang naibigay, 150 pesos. Nakakaawa naman. Nabuhay siya sa 150 pesos. Nag-improve na ba ang oras mo? Nag-improve na ba ang giving mo? Dapat bago ka umuwi, magpasya ka sa Panginoon. Gusto ko mag-improve. Amen? Dapat mag-improve mga kapatid. Yung iyong paglilingkod, nag-i-improve ba? Ilang taong ka ng Kristiyano? Baka kailang napasama dito kasi libre sa kaya mo. Dapat mag-improve ka. Huwag kang magalit sa akin. Totoo lang ito sinasabi ko. Kaya ko ito sinasabi, mahal kita sa Panginoon. Akala niyo pagka sinunod mo ang Bible, blessing ka sa simbahan niyo? Amen? Oh, yung pag-awit mo, gi-improve ba? Pag sinabing, awitin natin ang page 166, How Great Thou Art, kanta ka. Kanta ka. Ay dito nga noon, talagang siya lang ang kakaibang busis. Lutang na lutang. Pero talagang ang lakas pa rin ng boses. Ginagawa niya naman sa Panginoon. Oh. Alam niyo ba, sa langit mag-aawitan tayo. Kasama natin ang countless angels. And mind you, sa langit wala nang songbok. Dapat memorize. Awitin natin when we all get to heaven. Baka magtanong ka, Panginoon, anong page yan? Ha? Ito, yung ugali mo, nag-improve na ba? Kayo mga kabataan, nag-improve na bang ugali nyo sa magulang nyo? Alam mo yan? Alam nyo, ganito yan. Pag nagpunta ka ng simbahan, payagan mo ang usher na siya ang mag-assign sa'yo kung saan ka pa uupuin. Tingnan nyo, pag ako'y pumunta sa bahay ng miyembro, kung saan ako pa upuin ng miyembro, doon ako, Pastor, dito ho kayo. Lalo pag may kainan, pinaupo ako doon sa kabisira. Sabi ko, ikaw dyan, Brad. Pastor, kayo po ang tatay namin dito. Susunod ako. Bakit? Siya ang host eh. Sa simbahan, ako naman yung host pastor. Kaya pag may instruction ako dyan, sa mga usher, kung saan kayo paupuin, doon naman kayo umupo. Mag-improve naman ugali natin. Ay, dito lang ako sa ulihan, Brad, kasi habang magpipray, aalis na ako. Kala mo ugali yun? May mga plano na pala. Hindi pa nagsisimula ang service, may plano na eh. Ha? Dapat mag-improve ng ugali natin. Huwag kang masungit. Tinabihan ka lang eh. Alam ba, sa Amerika, itong ating ginagawang upo na ito, hindi ito pwede. Doon, para may sakit ng tao eh. Distansya, amigo. Pero dito sa atin, kahit nasiksikan, basta't masaya tayo, okay lang. Di ba? Ay bakit pag sa basketball pa, namunod basketball? Minsan nagkakasikuhan pa, pero okay lang. O dito, anong ginagawa mo? Tutulog ka na. Sinasandalan mo pa yung... Maganig kayo. Sinasandalan mo pa yung katabi mo.
Akala mo unan mo yun. Nag-TL ka pa. Ha? Dapat mag-improve ugali natin. Ugali natin sa bahay, ugali sa church, ugali sa Sunday school. Minsan namimili tayo ng preacher. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Minsan wala ako dito, pero andyan ang mga members. Sapat kinikilala nila yung mga preachers na train dito na sila yung mga lingkod ng Panginoon. Baguhin natin, ugali natin mga kapatid. Ha? Tingnan natin kung saan tayo magsisimula mga kapatid. Katulad yan. Yung mga ito sa orchestra. Di ba? May mga violinist ang tawag doon, no? Violinist. Violinist sila. Magsimula ka muna, maglinis ka na maglinis. Violinist. Halimbawa, flute naman ang sisimulan, flute. Makita kang basura, flutin mo ng flutin yung basura. Ayos yun. Di ba? Doon ka magsimula. I said, investment is important. Involvement is important. Improvement is important. The last one, impact is important. Ano yung impact? Impluensya, inspirasyon, impact, yung buhay natin. Kumbaga salitang may dating, ibang klase itong taong ito. Ano sabi ni Paul? Not I, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam niyo, dahil mahal natin ang ministry, gusto natin mag-create ng impact. Yung buhay natin maging impact sa community. Tingnan niyo, kaya in-encourage ko mga members, we need to beg on God that God will give us 5,000 seating capacity auditorium. Tingnan niyo kung may 5,000 seating capacity, tapos 5,000 after service magbabaan, pupunta yan. Sabi, saan kaya galing yan mga yan? Ano yun, may piyesta dyan? May piyesta ng Baptist yan sa salita ng Diyos. Dapat yung buhay natin may impact sa ibang, lalo sa ating mga loved ones. Kaya dapat makita yung pagbabago. Kung 10 taong ka, wala bang pagbabago, pambihira, dapat ma-born again ka. Born again is once. Hindi siya born again and again and again. Salvation cannot be lost. Pero kailangan mag-improve tayo. Ang buhay natin magkaroon ng impact. Kapag ikay willing sumunod sa Panginoon, ay gagamitin ka ng Panginoon at ang buhay may magiging kamangha-mangha. Mga kapatid, kung ang buhay, kung wala hong ministry, sino si Ed Laurena? Bago nag-graduate ng high school, 5 school ang pinasukan, puro bulakbol. Fraternity, prating gutom. Miyembro ng bahala na gang. Walang kwentang buhay ko. Wala. Gawa lang ng ministry. Kaya salamat sa Panginoon. Tingnan nyo, bakit tayo may gawain sa Thailand? Because of the ministry. Bakit tayo may gawain sa Singapore? Because of the ministry. Bakit meron tayong gawain sa Guam? Because of the ministry. Bakit meron tayong gawain sa Israel? Because of the ministry. Bakit meron tayong gawain sa Dubai? Because of the ministry. Bakit meron tayong 16 outreaches sa Taiwan? Because of the ministry. Bakit meron 17 candidates sa Cyprus? Because of the ministry. Bakit meron baptism last Sunday doon po sa Hong Kong? Because of the ministry. Why we have Bible college? Because of ministry. Why we have academy? Because of ministry. Why we have soul winning? Because of ministry. Because the main objective is to see people saved. I encourage everybody who are here tonight, you need to make decision that giving your life to God, you need to invest and you need to get involved and have an improvement in your life, will have an impact in the community, in your own family, in the church.
Show it that God changed your life. You're the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works. Amen. Sabi doon sa chapter 6, sa verse natin yung verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Nawa ang ministry natin ay glorifying, God-glorifying ministry. Lahat na nandito, magpasya tayo. Kung hindi ka pa sumasama sa soul winning, magpasya ka, be a soul winner for Jesus. Kung wala ka pang ministry, get involved. Huwag kang mag-i-involve sa problema. Mag-involve ka kung paano ka magiging blessing sa gawain ng Panginoon. Buhay mo, mga kabataan, isuko mo sa Panginoon. Mag-aral ka sa Bible College. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Tayo po'y magstaying lahat. Head bowed and eye close. Head bowed and eye close. Una po, maybe the Lord is talking to you tonight. Ari ang Panginoong usap sa iyo ngayong gabi, kailangan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon. Full time in the ministry. Maaaring binabaliwala mo. Pero ngayon, dapat maging seryoso ka. Magpasya ka. Binibigay ko ang buhay ko sa Panginoon. I want to go to Bible College. I want to surrender my life. If that is your decision tonight, inaanyahan kitang punta dito sa unahan. Sino po ang uuna? Come on, nais niyo mag-aral sa Bible school? Surrender ang buhay niyo sa Panginoon? Dito po. Surrender your life. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino pong susunod? Amen. Amen. Alam niyo mga to, anak to ng pastor. Praise the Lord. How about you? Amen. Amen. Come on. Make this...